Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ay pagpapatuloy sa ating piniling paksa na kung saan ang mga dakilang katangian ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa episode na ito, episode 14, ay tatalakayin po natin ang tungkol sa simpleng pamumuhay ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi 'aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ang tinatawag na pamantayan at simpleng pamumuhay ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay isinugo ng kung saan bilang huwaran at siya ay hindi nagpahalaga sa mga bagay na pangkamunduhan lamang. Kung hindi, ang kanyang pinakamahalagang ginagampanan ay ang maging huwaran sa pagkalugod ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang mga hangarin ay pangkabilang buhay. At isa sa mga panalangin ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya ay Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Isa sa mga binanggit na hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O Allah, biyayaan mo, pagkalooban mo ng kabuhayan ang pamilya ni Muhammad ng makakain. Okay, yun ang dua. Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Okay? O Allah, biyayaan mo ng kabuhayan ang angkan o pamilya ni Muhammad ng makakain o tinatawag na panustos. Sa ulat naman ni Malik bin Dinar, rahimahullah, sinabi niya, Ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubsin qat walahmin illa ala dhafaf. Ibig sabihin, sa ulat na ito, na kwento ni Malik bin Dinar, si Malik bin Dinar ay kung saan nag-ulat na sinabi niya, ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ay ma syabi'a, hindi kailanman nabusog ang sugo ni Allah sa magitan ng tinapay o khubs at ng karne o ng tinatawag na lahm o karne, maliban lamang sa tinatawag na ala dhafaf. Tinanong ni Malik bin Dinar sa isa sa mga Arabi, yung mga taga-laylayan, kung ano ang tinatawag na dhafaf. At sinabi nila, ang dhafaf, ito yung salo-salong kainan. Ibig sabihin, maraming kainan. Ibig sabihin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, pag mag-isa lang siya, hindi siya nagpapakabusog. Dahil nga kinukuha niya yung tinatawag na tatlong bahagi, no? Una, yung isang bahagi ay pagkain, pangalawang bahagi ay tubig, at pangatlong bahagi ng tiyan niya ay para sa hangin. So ang propeta sallallahu alaihi wasallam, base dito sa ulat ni Tirmidhi, na kung saan ang propeta ay hindi nabusog sa magitan ng tinapay o ng karne, maliban lamang kapag maramihang kainan na sila'y nagsasalo-salo. Doon siya nabubusog. At ang propeta sallallahu alaihi wasallam, yun nga ang kanyang sunna, pamamaraan, at yan ang lifestyle ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pag sa kanyang sarili ay talagang dinidisiplina niya ang kanyang sarili sa pagkain, dahil hindi ito yung pinapahalagahan niya sa mundong ito, no? Kundi ang pinapahalagahan niya ay ang pangkabilang buhay. Ito yung simpleng pamumuhay ng ating propeta sallallahu alaihi wasallam, na kapag siya lang mag-isa, matutunan dito sa ulat ni Malik bin Dinar, hindi siya nagpapakabusog. Okay, kumakain siya pero hindi nagpapakabusog. At minsan nauulat na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagtatanong sa kanyang pamilya kung may makakain sa araw. At minsan nauulat na wala silang naihandang pagkain. Ibig sabihin, walang pagkain ng propeta sallallahu alaihi wasallam.
Kaya naman ang sabi ng propeta, kung gano'n, ako'y magpapatuloy ng pag-aayuno. Kung gano'n, ako ay mag-aayuno na lang. So, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nag-aayuno, no? Tulad nito na naulat na wala siyang pagkain sa araw na yon, kaya naman siya ay nag-decide na mag-ayuno. At sabi ng mga scholar, pwede ito kapag sunnah na kung saan pag-aayuno, as long as hindi po kayo kumain mula pagsikat ng bukang liwayway. Okay? Hindi kayo kumain at uminom. So kung sumikat ang araw at nais kayo mag-ayuno ng sunnah, pwede po kung doon kayo mag-decide. Ha? Ang hindi pwede ditong pag-aayuno ay yung pag-aayuno ng tinatawag na wajib dahil kailangan sa gabi pa lang ay naisa puso nyo na kayo ay mag-aayuno. No? Yan yung mga wajib. Ang sunnah pwedeng ma-delay. Pwedeng ma-delay tulad ng ginawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kung tayo magmumuni-muni sa pamamaraan ng buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam, talaga naman makikita natin na hindi niya pinahalagahan ang mga pakamunduhang bagay o makamundong bagay. Ang kanyang pinahalagahan ay paano siya kalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ito at doon siya maging masaya sa kabilang buhay. Doon niya makuha yung lahat ng gusto niya sa kabilang buhay na kung saan ito po ang paraiso. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.